I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Nakikita nyo ang Pangulo. Naku po, hindi yata madrawing yung inis ng Pangulo. Bakit? Ayan, pumunta po dyan sa Kalumpit, Bulacan mga kababayan. Dahil nga po sa panawagan ng ating mga kababayan ay binaha sila. Nako, malaking problema. Ewan ka sa mga LGUs, mayor, congressman, gobernador, mga sir. Pag hindi gumalaw ang Pangulo, hindi man lang kayo gumawa ng kaparaanan, grabe kayo. Antindi naman nyo. Ano ba yan ang nangyayari sa lugar nyo? Sabi po dito mga kababayan, ikinidismaya ni Pangulong Bongbong Marcos ang kalidad ng flood mitigation structure sa Barangay Francis sa Kalumpit, Bulacan matapos niyang itong inspeksyonin Biyernes ng tanghali. Ginitang Pangulo hahanapin at pananagutin nila ang nasa likod ng pagpababaya sa proyekto. Lusaw o malabnaw raw ang gamit na simento. Uy, sarap nyo katusin talaga mga sino bang gumawa dyan? Kaya hindi nyo masisi ang Pangulo kung bakit nagagalit siya. Makita nyo mga kababayan sa kanyang interview, talagang makita nyo yung inis niya baga. Hindi niya lang talaga pinahalata. Grabe. Ito po ang problema, no? Ito po ang problema din talaga. Lagi kong sinasabi, mas malakas ang kurakot dito sa baba. Kaloka. Tingnan nyo ang Pangulo, binisita niya yan, ininspeksyonan niya. Yan ang sinasabi natin. Talagang masipag ito. Kawawa kayo, managot ang dapat managot. Ito yung mga highlights bago panoorin yung video mga beswa. Ayan tingnan nyo naman. Oo nga naman, napakababa. Kita nyo, ang baba. 'Di ba? Sabi ko sa video nga, dapat yung mga semento mataas kasi hindi mo in-expect din yung mga baha na darating kung mababa o malakas, 'di ba? Isa pa, pangalawa, yung dapat ini-inspect ng mga LGUs yung daanan ng tubig kung may nakaharang o wala. 'Di ba? Dapat ito mga LGUs gumalaw din naman. My goodness, kung hindi pa bumaba ang Pangulo, hindi naman mabibigyan ng solusyon yan. Alam nyo mga beswa, sa totoo lang itong problema sa ating mga kababayan Pag hindi mo sila pukpukin, wala hindi sila gagalaw ito pa. Tingnan nyo siya na mismo ang siya na mismo ang pumunta at tiningnan niya ng harap-harapan kung ano ang problema. Yan ang sinasabi natin, tinipid. Kurakot pa more, kupit pa more. Tama naman yung sunan niya dahil may nakikita talaga siyang hindi maganda. Di ba? Tinamaan ang dapat tinamaan. Bakit yung tinipid? Pera ng taong bayan yan. Kawawa naman yung mga nakatira dyan. Grabe naman kayo. Wala kayong konsyensya. Ito pa. Kasama niya si Secretary Dizon, mga bes. Ayan ano bang ginawa ng mga opisyal dyan? Ngayon, mga kababayan, pag may reklamo kayo, idiretso nyo doon sa website ng Pangulo. Isumbong nyo sa pangulo.ph.com. Ayun, ito para kompleto detalyado. Pag hahanapin ninyo, meron kami mga picture, pati sa meron kami mga diver na sinisid sa ilalim at nakita talaga very manipis lahat ng simento, hindi pantay-pantay, basta hindi magandang trabaho, talagang bibigay. Kaya bumigay na nga. Kaya kailangan nila sagutin kung bakit ganito. Pero ang hirap dahil ipapakita natin ito. What possible excuse do they have for not doing this? Hindi ko maisip. Yung dredging pa dapat. Tapos, eto pa. Lahat ng flood control may kasamang dredging at saka desiltation. Anong sabi mo sa akin, Chairman? Minsan di ka pa nakakita ng desiltation dito, kasama sa kontrata yun. Ayan What possible excuse do they have? Ano ang alibay nyo ngayon at nahuli kayo? Kasi mga kababayan, ang Pangulo, nagpadala po ng diving. So ngayon, sinisid sa baba. Tiningnan kung ano pong problema. Yun po ang nakita. Manipis ang simento, substandard yung materials, yun ang po ang pinakadahilan.
Siyempre, pag manipis ang semento, pag malakas ang baha, di ba magiba yun? Correct me if I'm wrong. Ayan, Watts, President Bongbong Marcos, blast contractors involved in flood control project in Bulacan. The President also urged St. Timothy Corporation to see for themselves how their project have impacted Bulacan. Calling the attention, St. Timothy Corporation. Ayan, yun ang sinasabi natin lagi, mayroong kickback. Tinipid, substandard. Ayan, hindi nyo po masisi ang Pangulo. Yan, nasermonan kayo tuloy. Kaharap si Gobernador Fernando, nasermonan kayo tuloy. Madlang people yan, sinabi niya. Kailangan managot kayo. Explain nyo yan. Pag hindi, siguradong kakasuhan kayo. Oy, Senator Joel Villanueva, sir. Dapat inisip mo din ang kapakanan ng mga taga Bulacan. Dapat inuusisa mo din yung mga proyekto din dyan. Ikaw po ang senador no? Dapat nyo yung mga kababayan, pag hindi bumaba ang Pangulo, pag hindi nagsalita, pag hindi nanita, hindi sila gumalaw, di kayo naloka. Grabe. Nga kayo ngayon. Delikado kayo. Ayan, tuloy. Sermon abutin nyo. So yun mga kababayan. Ito para kumpleto detalyado, panoorin nyo po ito. Bago yan, ito po yung divings na sinasabi natin. Nagpadala ang Pangulo para makita doon sa ilalim. Ano ba ang problema? Bakit umaapaw? Ayun nga. Sabi dito, nagpadala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng scuba divers upang suriin ang mga reklamo at ulat kaugnay sa flood control project sa Kalumpit, Bulacan. Sa isinagawang inspeksyon, natuklasan na natabunan ng makapal na silt ang mga pader sa ilalim ng concrete slope protection, dahilan para hindi makita kung may sheet files pa. Sa pagkapkap ng mga divers, lumabas na hindi na nakadikit ang mga beam sa anumang sheet file support at may malinaw na puwang sa pagitan ng dalawa na dapat sana ay makadikit para masigurong matibay ang istruktura. Nga. Kala nyo makaligtas kayo? Nga kayo ngayon. Ito yung highlights, guys. Ayan nagpadala ang Pangulo ng mga divers. Agay, lagot ang may mananagot. Lagot, mananagot kayo ngayon. Ayan, tuloy. Uy, sus, Mariusip kayo talaga. Alam nyo, mga contractors, ang mga Pilipino nagbabayad ng tax. Although batas po yan, even wala tayo karapatan manumbat, dahil batas nga yan. Pero kahit papano naman, kahit sinong Pilipino makakita naman sa kalagayan ng ating mga kababayan, mahiya naman kayo, sa kalagayan nila, nababahaan sila. Nasisira yung pamumuhay nila araw-araw. Itong mga contractors nito, sarap nyo tirisin talaga katusin kayo talaga sa utak para magising. Ayan, tuloy. Di ngayon, nakita ang totoo. Lagot kayo. Managot ang dapat managot. Itong St. Timothy, contractors na ito. So, dahil dito, mga beswa, panoorin nyo ito. Sa kabila ng mga naitayong flood control projects, patuloy na nakakaranas ang bayan ng Kalumpit ng lampas-ulong pagbaha. Sa katunayan, ilang araw bago ang State of the Nation address ng Pangulo, nagdeklara ang bayan ng Kalumpit ng State of Calamity dulot ng matinding pagbaha, hatid ng walang tigil na ulan, dala ng habagat. Kaya naman isang malaking katanungan, bakit tila hindi ramdam ng mga taga-Kalumpit ang mga ginagawang flood control projects ng pamahalaan? At para bigyan tayo ng ideya sa kalagayan ng mga residente, makakwentuhan natin si Teodorico Salonga, ang hepe ng tanod dito sa barangay ng Bulusan. Morning, sir. Sir, kwentuhan niyo po kami. Kumusta po ba yung sitwasyon ng ating mga residente tuwing bumabaha? Bakit po ba parang patuloy na lang? I mean, wala pong pakundangan yung pagbaha po dito sa inyong lugar? Yung po kasi, yung flood control na sinasabi, hindi pa po siya tagpos talaga at may nagagawa po, kaya lang hindi ho siya pare-parehas ng taas, kaya pinapasok po ng tubig ang buong Bulusan. Kaya po ang mga bata po dito hirap na hirap sa pagpasok sa umaga,
sa hapon at pag-uwi nila. Kaya hirap na hirap po talagang umuwi. Sir, ngayon sir, kasi ang sisilipin dito ng ating Pangulo ay yung ginawang rehabilitation ng river protection structure along Barangay Bulusan. So sir, ano po ba yung strukturang to at bakit para tila hindi siya nakakatulong para maibsan nga yung pagbaha dito? Yung ano po kasi, yung diking ginagawa po ngayon dito is putol-putol pa po siya, hindi pa po siya tagpos talaga. Ang nangyayari po, yung kalahati po ng Bulusan, halos wala pa hong harang. Kaya pumapasok pa rin po yung high tide. Pero kung pare-parehas po ng taas talaga na medyo mataas, kahit high tide po, hindi napapasok tsaka yung baha. Medyo kahit paano makakaano yung mga tao dito. Namamasahe po ang tao dito halos doble. Sumasakay pa ng bangka, sumasakay pa ng tricycle sa highway. Kaya nangyayari halos doble, pati mga estudyante nahirapan. Kaya po nananawagan po kami na sana lahat po ng dike is magkapare-parehas ng taas para maibsan po yung pagpasok ng high tide. Kaya napakahirap po talaga. Ang mga tao po dito talagang halos nadodoble yung mga gastusin nila. Kaya hindi na siya, yung mga tao, papunta lang ng palengke, halos 50 sa bangka, tapos 50 sa tricycle, 100 pesos na po yun. Tapos pagbalik pa po niya, another 100 pesos po uli. Kaya kumbaga sa ano, doon pa lang 200. Yung pambilin nilang pagkain, dapat madadagdag na yun. Kaya nga po, ang nananawagan kami na sana mapagpare-parehas po ang riprapping at matapos na po sana para mawala na po kami ng problema dito sa Bulusan. Maraming po salamat. Okay, thank you po, sir. Ayon sa inilabas na datos ng sumbong sa Pangulo.ph, ang rehabilitasyon ng river protection structure along Barangay Bulusan ay may kabuuang pondo nagkakahalagang mahigit 96.4 milyong piso na ginawa ng St. Timothy Construction Corporation. Sinimulan ang proyekto noong February 2022 na natapos ng sumunod na taon. Matatandaan sa naging ulat ng Pangulo sa isang press conference, ang St. Timothy Construction Corporation ay natukoy bilang top 3 contractor na nakakuha ng majority flood control project sa iba't ibang parte ng bansa. Kung saan base sa binuong website na sumbong sa Pangulo.ph, umabot sa 100 flood control projects ang nakuha nito mula July 2022 na natapos ng May 2025, kung saan nakalikom ito ng pondong aabot sa 9.69 bilyong piso. Isa lamang ang St. Timothy Construction Corporation sa 15 contractors na may pinakamaraming nakuhang flood control projects na aabot sa bilang na 9,855 mula noong July 2022 hanggang May 2025. Suma total aabot sa 100 bilyong piso, katumbas ng 20% ang nakuhang pondo sa nilaan na 545 bilyong pisong flood control projects ng pamahalaan. St. Timothy, paliwanag ka. Mamaya nga po, matapos ang kanyang pagbisita rito sa Barangay Bulusan, sunod namang sisilipin ng Pangulo ang flood mitigation structures along Barangay Frances sa bayan pa rin ng Kalumpit. Patay kayo ngayon. Ang struktura naman doon ay nagkakahalaga ng mahigit 77.1 milyong piso na nakuha ng Wawaw Builders na siya namang natukoy bilang top 12 sa may pinakamaraming nakuhang flood control projects na aabot sa bilang na 58 mula 2022 na natapos ng 2025. Batay sa datos ng sumbong ng Pangulo.ph, ang Wawaw Builders ang siya rin nagtayo ng 2 pang flood mitigation structure sa 2 pang barangay, Santa Lucia at Bulusan sa bayan pa rin ng Kalumpit. Ewan. Oy, St. Timothy, magpaliwanag kayo. Kinakawawa yung taga-Bulacan. Isa sa nakakapagtaka rito, kahit na magkakaibang lugar, tinayo ang natukoy na flood control projects, halos magkakapareha ang naging project cost ng mga ito. Ang ginawang pag-inspeksyon ng Pangulo ay alinsunod sa kanyang naging panawagan sa kanyang State of the Nation address
para sa masusing pag-imbestiga sa mga depektibong flood control projects kung saan naglagak ng pondo ang pamahalaan para sa pagbuo ng mga flood control projects na may kabuuang bilang 9,855 mula July 2022 hanggang May 2025 na may sumang total na pondong aabot sa 100 bilyong piso. Wala kayong kawala ngayon. Magpaliwanag kayo doon sa korte. Maalala rin sa ginawang press conference ng Pangulo kamakailan ang lalawigan ng Bulacan. Ang natukoy na may pinakamaraming flood control projects na natanggap na aabot sa bilang na 668 na may kabuuang pondong nagkakahalagang 6.5 bilyong piso. Grabe. So, ibig sabihin, mga kababayan, matagal na pala yan. Grabe itong mga contractors na ito. At yun nga po Ay, ang talaga? naging kwento sa atin ni Teodorico Salonga, ang hepe ng tanod dito. Mahirap nga po talaga sa mga kabataan lalo na natawirin ang hanggang bewang na pagbaha dito sa Barangay Bulusan. Siyempre magastos din ito kasi yung mga pamasahe na kailangan pagbayad ng bangka para lang makapunta sa kanilang paaralan. So kung iisipin natin, ang flood control projects dito sa Bulusan ay binuo noong 2022 na natapos noong 2023. Pero kung mapapansin natin, hindi tuloy-tuloy yung ginawang structure ng flood control projects dito, kundi may putol-putol siya. So, yan ang dahilan kung bakit patuloy pa rin pumapasok ang baha dito. So, parang nawawalang silbi yung Yan, mga guys, itinayo nilang flood control projects. At kung iisipin natin yung flood control projects na yon, ay malaki yung gastos ng ating pamahalaan. Ayan o. Kita nyo yan o. Walang harang. Walang simento. Uy, grabe. Ito o. O. Walang simento. Putol-putol. So eto nga po, patuloy na tinitingnan ng Pangulo ang naputol na protective structure along Barangay Bulusan. Banda kayo talaga. Ito po ay nagkakahalagang 96.4 milyong piso. Pero sa nakikita natin ng ating Pangulo, hindi naging kompleto ang naging estruktura. At dahil nga po, putol-putol ang ginawang structure ng St. Timothy Construction Corporation, pumapasok pa rin yung tubig baha. Lalo na sabi ni Sir na pag ayan o. high tide, madaling pumapasok ito. ang tubig. Oh, ayan. Wala. Putol yung yung harang. Mr. President, panagutin mo yung St. Timothy na yan. Malaki ang kickback niyan. Kawawa yung mga residente, guys, oh. Uy, kumanda kayo ngayon. Kung maalala po natin dun sa ginawang press conference ng Pangulo, meron din mga proyekto doon ang halos magkakaparehas ang funding cost. Doon sa pupuntahan ng Pangulo sa second venue niya, ito po yung mitigation structure along Barangay Frances sa bayan pa rin ng Kalumpit. Yun po ay 77.1 bilyong piso. At syempre ang kumuha po ng construction projects po nito ay ang Wawaw Builders, na siya namang natukoy bilang top 12 na may pinakamaraming nakakuhang flood control projects na aabot sa bilang na 58 mula 2022 na natapos noong 2025. Narinig nyo naman siguro mga kababayan at nakita nyo naman ang flood control. So, ibig sabihin, panahon pa ni Digong yan, hanggang sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., nang akala din naman siguro ng ating pamahalaan, okay yung gawa ng Timothy contractors na yan. Pero tingnan nyo,
Dahil may nagsumbong kay Pangulong Marcos Jr. Ayun, ininspeksyon niya. Kung makikita nyo naman sa mukha niya, masyadong dismayado ang Pangulo. Ang laki-laki ng budget, guys, bilyon. Tapos ito lang ang nangyayari. Grabe. Itong Sentimote na ito, yun po ang binanggit ng Pangulo sa kanyang 1 to 15 na contractors na mahilig na makipag-contract sa pamahalaan. Yun pala, palpak yung gawa nyo. Hoy, Sentimote. Manda kayo ngayon. Managot kayo ng dapat managot. Tapos hindi pa tapos. Tapos ang baba pa. Dapat, sabi ni Manong kasi, dapat pantay. Hindi po yung mataas yung isa, mababa yung isa. Dapat mataas. Kung parehong mataas, siyempre, maiwas ang baha. Tapos kung nakikita yung mga kababayan, hindi pa tapos. Putol pa. Ngayon, nasita na ang mga kontraktor. Siguro, madala-dala kayo. At kayo naman, mga LGUs, alam nyo palang problema nyo, bakit hindi kayo gumalaw? Congressman. Sino congressman dyan? Sino senator nyan? Sus, Mariusip kayo. Yan. Ngayon, mismo na ang Pangulo. Yan, tingnan nyo naman yan kababa. Dapat tinaas nyo. Kawawa yung mga tao dyan. Ito po ang mahirap, mga kababayan. Kaya huwag kayong basta-basta na nasisihin ang Pangulong Marcos Jr. May kapabayaan itong mga kontraktor. Siyempre, ang pamahalaan, tiwala dito sa mga contractors na maganda yung gawa nila. Yun pala, palpak. So ngayon, ang Pangulo, dahil may nagsumbong, mismo na siya ang pumunta. Yari kayo ngayon. Sino man ang managot dyan? Mananagot dapat. Baka may koneksyon si politician dyan. Ewan ko sa inyo. So, yun mga bes. Umusok na ang mga baho ng mga contractors. See you again on my next upload. Ano po ang komento nyo dito? Mga taga Bulacan, magsalita kayo, magsumbong kayo sa Pangulo. Hindi yung tahimik na lang kayo. Kayo lang mahihirapan dyan. Kasi yung mga inaasahan yung official dyan, walang kakwenta-kwenta kung hindi sila gumalaw. Di ba? Yan. So, thank you for watching mga beswa. Nakakadismaya nga talaga. See you again on my next upload. Bye 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 and babus. God bless Philippines.